10 lugar na hindi na tinitirahan ng mga tao. Welcome back sa Arvin Polo TV. Mayroong mga lugar sa mundo na inabandonan na ng mga tao dahil sa iba't ibang kadahilanan, maaaring dahil sa digmaan, mga disaster at iba pa. Ngunit ganun pa man, ang mga ito ay nagsisilbi rin bilang bahagi ng makulay nating kasaysayan. Bagamat hindi na ito tinitirahan, ay nagkaroon naman ito ng kahalagahan sa buhay ng mga dating naninirahan dito. Pero ang malaking katanungan, saan ba ito matatagpuan at bakit hindi na ito tinitirahan ng mga tao? At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 strange uninhabited places sa mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Hashima Island. Ang Hashima Island o kilala rin bilang Gonkanjima o Battleship Island ay isang maliit na island sa shoreline ng Nagasaki, Japan. Ito ay may lawak na 6.3 hectares. Ang pangalan na Battleship Island ay nagmula sa mismong itsura ng isla, nakahawig ng isang barkong pandigma dahil sa makakapal na bahagi nito. Bukod dito, ang kasaysayan ng Hashima Island ay may kaugnayan sa pagmimina ng mga carbons. Noong 1810 ay natuklasan ang carbon deposit sa ilalim ng dagat nito. At noong 1887 ay sinimulan ng Mitsubishi ang pagmimina dito. Ang isla ay naging sentro ng pagmimina ng carbon sa Japan. At noong 1916 ay sinimulan ang pagtatayo ng mga buildings upang magsilbing tirahan ng mga manggagawa at maging ng kanilang pamilya. Ang mga buildings na ito ang naging kauna-unahang concrete apartment buildings sa Japan. Subalit, sa kasagsagan ng mga isinasagawang mining operations noong 1959 ay umabot sa higit 5,000 na tao ang nanirahan sa Hashima. Kung kaya't itinuring ito bilang isa sa pinakamasisikip na lugar sa mundo. Maliban pa rito, ang isla ay mayroon ding mga facilities tulad ng schools, hospitals at mga tindahan. Ang mga ito ay nakakatulong sa mga residente nito upang maka-access sa mga basic needs nila. Ngunit, noong 1974 ay nagsara ang minahan dahil sa pagbaba ng demand ng carbon at dahil na din sa pag-shift ng Japan sa langis bilang pangunahing pinagkukunan ng energy. Dahil dito ay iniwan ng mga residente ang isla, kaya ito naging ghost town. Sa kasalukuyan, ang Hashima Island ay sumisimbolo sa mabilis na industrialization ng Japan at ang epekto ng urban decay. At noon ngang 2009 ay muling binuksan ang isla para sa publiko bilang isang tourist destination. Ngunit limitado lamang ang mga lugar na maaaring bisitahin dahil medyo delikado na ang kondisyon nito. Samantala, noong 2015, ay kinilala ang Hashima bilang UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution. Sa kabilang dako, ang isla ay makikita din sa mga pelikula tulad ng Skyfall, isang James Bond film kung saan ginamit ang Hashima bilang isang tagpuan. Number 2. Pripyat. Ang Pripyat ay isang bayan sa North Ukraine, malapit sa boundary ng Belarus. Itinayo ito noong February 1970 para sa mga workers ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Ang pangalan nito ay kinuha mula sa Pripyat River na malapit sa bayan. Dati, ang bilang ng mga tao na naninirahan dito ay umabot sa mahigit 49,000. Mayroon itong mga paaralan, hospitals, playground at mga buildings tulad ng sinehan at sports field. Subalit, noong April 26, 1986, ang buhay sa Pripyat ay biglang nagbago. Ang pagsabog sa reactor number 4 ng Chernobyl Nuclear Power Plant ay nagdulot ng pinakamalalang nuclear accident sa kasaysayan. Ang radiation na lumabas dito ay 400 times na mas mataas kaysa sa atomic bomb na sumabog sa Hiroshima. Dahil dito ay kinailangang lisanin ng mga residente ang Pripyat noong Abril 27, 1986 at iniwan nila ang kanilang mga tirahan at mga ari-arian at ang bayan ay naging isang ghost town. Sa kasalukuyam, ang Pripyat ay bahagi na ng Chernobyl Exclusion Zone, isang lugar na may radius na 30 kilometers mula sa nuclear plant. Ngunit dahil sa mataas na antas ng radiation, ay hindi pa rin ito muling tinitirhan. Marami sa mga buildings na iniwan dito ay nagibana at natatakpan na din ng mga halaman. Ang dating masayang bayan ay itinuturing na ngayon bilang isang lugar na mapanganib ng puntahan ng mga tao. Marami rin ng mga gumagamit sa lugar na ito bilang venue ng pag-aaral tungkol sa epekto ng radiation. Bagamat delikado pa rin ang radiation sa ilang bahagi ng Pripyat, ay pinapayagan na ang guided tours sa lugar. Maaari pa ring makita ng mga bumibisita dito kung anong klase ng buhay mayroon dati ang mga residente na naninirahan dito. Mayroon din ditong mga gamit tulad ng mga laruan,
libro at iba pang mga gamit na naiwan ng mga dating naninirahan dito. Number 3. Oradour-sur-Glane. Ang Oradour-sur-Glane ay isang maliit na village sa rehiyon ng Nouvelle-Aquitaine sa Central France. Noong June 10, 1944 ay sinalakay ito ng mga German forces ng SS Das Reich Division bilang bahagi ng kanilang paghihiganti sa mga French forces na kumakalaban sa kanila. Ang lahat ng mga naninirahan sa village ay pinatay habang ang mga gusali naman ay pinagsusunog. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 642 na tao, kabilang dito ang mga babae at mga bata. Samantala, kahit natapos na ang digmaan ay hindi na muling itinayo ang village na ito. Sa halip ay nagsisilbi na lang ito bilang isang alaala tungkol sa mga kalupitan na idinulot ng digmaan. Ang mga gumuhong bahagi ng village ay nanatili pa ring buo at maging ang mga sirang kotse, mga nasirang bahay at mga kagamitan sa loob ng bahay. Gayun din, ang village ay idineklara ng dating Pangulo ng France na si Charles de Gaulle bilang isang memorial site noong 1946. Dagdag pa rito, sa loob ng village ay makikita ang maraming memorials at mga bakas na sumasalamin tungkol sa mga nangyari noong araw ng massacre. Kaugnay din nito, ang Centre de la Mémoire d'Oradour ay isang museum na itinatag noong 1999 upang magbigay ng kaalaman sa mga bisita tungkol sa village na ito. Ang museum ay naglalaman ng mga exhibit, documentary at mga pictures na nagpapakita ng kung paano nabubuhay ang mga tao dito bago maganap ang massacre. Ang lugar na ito ay dinarayo ng libu-libong mga turista taon-taon, hindi lamang upang makita ang mga gumuhong bahagi nito, kundi upang matutunan ang mga aral tungkol sa kasaysayan nito. Sa kabila nito, ang Oradour-sur-Glane ay nagsisilbi pa ring alaala tungkol sa madugong digmaan. Ang pagpapanatili sa mga gumuhong bahagi ng village ay nagsisilbi ring simbolo ng mga kaganapang iyon. Ang mga turista na bumibisita dito ay hinihikayat na maglakad dito ng may respeto at pagpupugay sa mga namatay sa pamamagitan ng simpleng pagbisita sa kanilang mga libingan at pag-alala sa kanilang mga ginawang sakripisyo. Number 4. Varosha. Ang Varosha ay isang bakanteng bayan sa southeast part ng Famagusta, Cyprus. Noong 1970s ay isa itong tanyag na tourist destination dahil sa mga magagandang dalampasigan at mga hotels nito. Subalit, noong 1974 ay sinalakay ng Turkey ang Cyprus bilang pagtugon sa coup na sinusuportahan naman ng Greece. Dahil dito ay iniwan ng mga residente ang Varosha at ito ay naging bakante simula noon. Subalit, bago maganap ang pagsalakay, ang Varosha ay isang makulay at masiglang pamayanan na mayroong mga modern buildings, mga restaurants at mga tindahan na nagbibigay ng maayos na pamumuhay para sa mga residente at mga bisita dito. Marami ring mga international celebrities at mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang madalas na pumupunta dito. Ngunit ang pagsalakay noong 1974 ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa Varosha. Ang mga residente ay napilitang tumakas at simula noon ay napasailalim na ang lungsod sa pamumuno ng Turkish military. Ang lugar ay itinuring na no man's land na may mga barbed wire at mga guard post upang manatiling bakante ang Varosha. At ang mga buildings ay unti-unti na ring nabubulok at nasisira dahil wala ng mga tao na nangangalaga dito. Dagdag pa rito, sa loob ng halos 5 dekada, ang Varosha ay naging simbolo ng patuloy na tension sa pagitan ng mga Greek Cypriots at Turkish Cypriots. Ang mga pagtatalo tungkol sa muling pagbubukas at muling pagsasaayos ng lungsod ay palaging nagiging bahagi ng mga usapin tungkol sa muling pagkakaisa ng Cyprus. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na kasunduan ang nabubuo hinggil dito. At noong 2020 ay nagkaroon ng mga hakbang mula sa gobyerno ng Turkey at Turkish Republic of Northern Cyprus upang bahagyang buksan ang ilang bahagi ng Varosha para sa mga turista. Ang pagbubukas na ito ay nagdulot ng iba't ibang reactions mula sa international community. Kabilang dito ang pagtutol mula sa United Nations at European Union. Dahil ang hakbang na ito ay itinuturing ng maraming bansa bilang isang paglabag sa mga umiiral na resolution ng United Nations. Sa kasalukuyan, ang Varosha ay nananatili bilang isang controversial na lugar. Number 5. Body, USA. Ang Body, USA ay isang bayan na kilala bilang isang ghost town na matatagpuan sa Body Hills
sa eastern part ng Sierra Nevada sa Mono County, California. Itinatag ito noong 1859 ng isang grupo ng mga minero na pinamumunuan ni W.S. Bodie. Ang pagkakatuklas sa mga gold deposit ang nag-udyok sa kanila upang itatag ang bayang ito. Ngunit maagang namatay si Bodie kung kaya't hindi na niya nakita ang pag-unlad ng bayan. Dahil dito, ang bayan ay pinangalan ng Bodie bilang paggalang sa kanya. Noong 1876, ang Bodie ay nakaranas ng biglang pag-unlad sa larangan ng pagmimina matapos matagpuan ang napakaraming gold at silver deposit. Dahil dito ay dinagsa ito ng mga minero, negosyante at iba pang mga individual na nagnanais magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. At noong 1880 ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 10,000 na tao ang naninirahan sa Bodie. Ang Bodie ay tinayuan din nila ng daan-daang mga buildings tulad ng mga hotel, factory, mga bar at simbahan. Subalit, ang Bodie ay kilala rin bilang isang magulong bayan dahil mataas ang antas ng karahasan at krimen doon. Ang salitang bad man from Bodie ay sumikat bilang paglalarawan sa mga masasamang tao na naninirahan doon. Samantala, tulad ng maraming boomtowns sa panahon ng Gold Rush, ang Bodie ay mabilis ding bumagsak. Pagsapit ng 1915 ay kukunti na lamang ang mga tao na naninirahan doon. Ang pagbaba ng presyo ng ginto, problema sa pagmimina at sunod-sunod na mga sakuna tulad ng sunog na sumira sa malaking bahagi ng bayan ang naging dahilan kung bakit biglang bumagsak ang Bodie. At pagsapit nga ng 1940s ay tuluyan ng iniwan ng mga natitirang residente ang bayan. Kaya ito naging isang ghost town. Dagdag pa rito, noong 1962 ay idineklara ang Bodie bilang isang National Historic Landmark at itinakda bilang isang Bodie State Historic Park. Ang California Department of Parks and Recreation ang siyang nangalaga sa bayan upang mapanatili ito sa kanyang kondisyon bilang arrested decay. Ibig sabihin, hindi ito aayusin ngunit pipigilan ang patuloy na pagkasira nito. Sa kasalukuyan, ang Bodie ay isang kilalang tourist destination dahil sa mga historical buildings nito at dahil din sa kakaibang atmosphere na meron ang lugar na ito. Ang mga bisita sa Bodie ay maaaring maglakad-lakad sa mga kalsada nito upang makita ang mga natitirang structures tulad ng simbahan, schools, mga bahay at mga tindahan. Gayon din sa Bodie Museum ay makikita ang iba't ibang mga artifacts mula sa panahon na maunlad pa ang bayang ito tulad ng mga tools na ginagamit sa pagmimina, mga gamit sa bahay at mga pictures na nagpapakita ng kung anong klase ng buhay meron sa mining town na ito noong 19th century. Number 6. Ross Island. Ang Ross Island na kilala din bilang Netaji Subhash Chandra Bose Island ay sakop ng Andaman at Nicobar Islands ng India. Ito ay isang maliit na isla na may malalim na kasaysayan at kahalagahan. Matatagpuan ito malapit sa baybayin ng Port Blair na siyang capital ng Andaman at Nicobar Islands. Noong panahon ng Colonial India, ang Ross Island ay nagsilbi bilang administrative center ng British East India Company mula 1858 hanggang 1941. Ang Ross Island ay itinatag din bilang isang British penal colony na kung saan ay naging pangunahing tirahan ito ng mga British officials at ng kanilang pamilya. Gayon din, ang isla na ito ay nagkaroon ng mga makabagong facilities tulad ng mga hospital, mga tennis court, mga swimming pool at mga clubhouse na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng mga British officials. Samantala, ang Ross Island ay mayroon ding magulo at madilim na kasaysayan. Noong 1941, ang isla ay sinalakay at sinakop ng mga Japanese forces noong panahon ng World War II. Ang mga Japanese na ito ay nanirahan sa isla hanggang 1945 na kung saan ay nag-iwan sila ng mga bakas ng digmaan. At matapos ang digmaan, unti-unting iniwan ng mga Brito ng isla at ito ay naging isang abandonadong lugar. Sa kasalukuyan, ang Ross Island ay isang kilalang tourist destination na dinarayo ng maraming mga turista mula sa iba't ibang mga bansa. Ang mga bisita ay maaring maglakad-lakad sa paligid ng mga gumuhong British buildings na ngayon ay nababalot na ng mga ugat ng mga puno. Mula sa paligid ng isla ay makikita ang madilim na kasaysayan nito noong panahon ng digmaan. Ang isla ay nagsisilbing tahanan din ng mga usa at mga peacock na malayang gumagala at naninirahan sa lugar. Ang kasaysayan at natural na kagandahan ng Ross Island ay nagbibigay ng isang natatanging karanasan sa mga bisita.
Number 7, Sanji UFO Houses. Ang Sanji UFO Houses na kilala rin bilang Sanji Pod City o Sanji Pod Houses ay isang abandoned resort development na matatagpuan sa Sanji District sa New Taipei City, Taiwan. Nagsimula ang project na ito noong 1978 sa ilalim ng pamumuno ng developers na Hung Kuo Group. Ang mga ito ay itinayo upang maging isang luxury vacation resort para sa mga US military officers na nakabase sa East Asia. Ang mga structures na ito ay may mga futuristic designs na katulad ng mga flying saucers o UFOs na binubuo ng mga prefabricated modules na gawa sa reinforced fiberglass. Ang makabagong disenyo na ito ay dahil na rin sa impluensya ng isang Finnish architect na si Matti Suuronen na siya ring gumawa ng Futuro House noong 1968. Subalit, ang Sanji UFO Houses project ay hindi natapos dahil sa iba't ibang kadahilanan. Una, nakapagtala ng maraming bilang ng aksidente na nangyari sa loob ng construction site na nagresulta ng pagkamatay. Dahil sa pangyayaring ito, ang lugar ay pinaniniwalaang isinumpa. Maraming mga manggagawa at mga taong naninirahan malapit sa lugar ay naniwala na ang mga espiritu ng mga namatay mula sa mga aksidente ay silang nagiging dahilan kung bakit hindi natutuloy at natatapos ang project na ito. Bukod dito, ang developer nito ay nakaranas din ng financial difficulties at nagkaroon din ng problema sa pagkuha ng permit para sa project kung kaya't nahinto ang construction nito. At noong 1980, ang Sanji UFO Houses ay tuluyan ng iniwan at inabandon. Ang lugar na ito ay naging isang kilalang tourist destination para sa mga urban explorers, photographers at mga taong mahilig sa paranormal. Ang kakaibang hitsura ng mga bahay at ang kanilang state of decay ay nagbibigay din ng eerie at post-apocalyptic view sa lugar. Sa kabila ng pagiging abandonado, ang lugar ay hinangaan din ng maraming mga tao at naging isang urban legend na punong-puno ng mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Subalit noong 2008, napagpasyahan ng gobyerno ng Taiwan na tuluyang ipademolish ang Sanji UFO Houses. Dahil ang lugar ay itinuturing na delikado at ang mga structures ay hindi naligtas para sa mga bumibisita. Ang demolition ay nagsimula noong December 2008 at natapos noong 2010. Sa kasalukuyan, ang dating location ng Sanji UFO Houses ay pinagtayuan na ng bagong development na tinatawag na Sanji Water Park. Number 8. Hirta. Ang Hirta ay ang pinakamalaking isla sa St. Kilda Archipelago na matatagpuan sa north-northwest Scotland. Ang Hirta ay kilala sa pagkakaroon ng matarik at delikadong bangin na itinuturing na isa sa mga pinakamataas na bangin sa United Kingdom na kung saan ay nagbibigay din ito ng magagandang view ng dagat. Ang kasaysayan ng Hirta ay nagsimula pa noong sinaunang panahon na kung saan ay nakakuha ng mga ebidensya mula dito na nagpapatunay na may mga nanirahan dito noong panahon ng mga Norse. Sa loob ng maraming century, ang mga naninirahan sa Hirta ay nabuhay sa pamamagitan ng pangingisda, pangangaso ng mga ibon at pagsasaka. Ang Hirta ay mayroon ding mga clait o mga traditional stone storage structure na ginagamit ng mga tao para sa pag-iimbak ng pagkain at iba pang mga gamit. Noong 19th century, ang population ng Hirta ay umabot sa 180. Subalit, dahil sa modernization at pagbabago sa ekonomiya, ang mga naninirahan sa isla ay nahirapan din na makasabay. Kaya noong 1930, ang mga residente dito ay nagdesisyon na umalis na sa Hirta dahil na rin sa mga problema pagdating sa kalusugan at sa edukasyon, pati na rin ang kakulangan ng oportunidad na makakuha ng magandang trabaho. Dahil dito, ang isla ay naging isang abandonadong lugar. Matapos ito, ang Hirta ay nagsilbi din bilang lookout station ng mga militar noong panahon ng World War II. Sa kasalukuyan, ang isla ay pinamamahala ng National Trust for Scotland at itinuturing na isang World Heritage Site ng UNESCO dahil sa kanyang natatanging natural at cultural importance. Dagdag pa dito, ang wildlife sa Hirta ay isa ring mahalagang aspeto ng isla. Ang mga bangin dito ay nagsisilbing tahanan para sa mga libu-libong seabirds tulad ng puffins, gannets at fulmars. Ang mga sea stack o mga matataas na batong nakatayo mula sa tubig ay nagbibigay din ng ligtas na lugar para sa pugad ng mga ibon. Habang ang tubig sa paligid ng Hirta ay tahanan naman ng iba't ibang uri ng marine life. Sa kabila nito, ang Hirta ay patuloy na dinarayo ng mga adventurers, history buffs at nature enthusiasts mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 9, Kolmanskop.
Ang Kolmanskop ay isang abandonado at ghost town na matatagpuan sa disyerto ng Namibia, malapit sa bayan ng Lüderitz. Ang Kolmanskop ay itinatag noong 1908 at naging isang masaganang bayan matapos matuklasan ang mga diamante sa lugar. Dahil dito, ang bayan ay mabilis na umunlad na kung saan ay nakapagtayo din sila ng mga bagong infrastructure tulad ng mga German architecture, hospital, paaralan, casino at maging mga ballroom. Ang Kolmanskop ay kilala rin sa pagkakaroon ng unang tram system sa Africa at naging isa din sila sa mga pinakaunang nagkaroon ng X-ray station sa mundo. Ngunit sa kabila ng kasaganaan na tinatamasa nito, ang pagmimina ng mga diamante sa bayan ay nagsimulang humina noong 1920. Subalit, nang matuklasan ng mga tao na mas maraming diamond deposits sa ibang bahagi ng Namibia, lalong higit sa bayan ng Oranjemund na nasa southwest part ng Namibia, ay inabandona nila ang Kolmanskop noong taong 1956. Dahil dito ang bayan ay unti-unting natabunan ng buhangin at nagkaroon din ito ng parang isang surreal landscape. Sa kasalukuyan, ang Kolmanskop ay isa sa mga pinakadinarayong lugar sa Namibia. Ang kakaibang tanawin ng mga bahay na natabunan ng buhangin ay isang kilalang tourist attraction na sakto para sa mga photographer at mga turista. Samantala, ang gobyerno ng Namibia ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang ganda nito at upang matiyak na hindi ito masisira. Nag-o-offer din sila ng guided tours para sa mga turista upang magbigay ng mga kaalaman tungkol sa kasaysayan at mga pinagdadaanan ng lugar. Maliban pa dito, ang mga turista ay kinakailangan din na kumuha muna ng permit upang makapasok sa lugar para na rin makontrol ang bilang ng mga turista na pumupunta dito. Ang mga turista ay maaaring mag-enjoy sa mga exhibits katulad ng mga photographies, artifacts at mga informative displays. Number 10. Krakow. Ang Krakow ay isang sinaunang bayan sa Basilicata Region sa South Italy. Ang bayan na ito ay matatagpuan sa itaas ng burol na nagbibigay dito ng kakaibang tanawin. Ang bayan ng Krakow ay unang itinatag ng mga Greek noong 8th century BCE, ngunit naitala lamang ito sa kasaysayan noong 1060 CE nang ipagkaloob ni Archbishop Arnaldo ng Tricarico ang lupain sa isang mandirigmang Norman na si Eustachio. Samantala, noong medieval period, ang Krakow ay itinuturing na isang mahalagang sentro ng agrikultura at militar. Ang lokasyon nito sa itaas ng burol ay nakakatulong upang protektahan sila mula sa mga mananakop. Gayon din, ang bayan ay may malalawak na taniman ng mga wheat, olive at grapes. At noong 13th century, ang population ng Krakow ay umabot ng humigit kumulang 2,500 na mga tao. Subalit noong 19th century, ang bayan ng Krakow ay humarap din sa sunod-sunod na mga sakuna. Kabilang na dito ang mga lindol, landslides at tagtuyot. Dahil sa mga pangyayaring ito ay unti-unti nang inabandona ng mga residente ang bayan upang maghanap ng mas ligtas na lugar. Ngunit noong 1963, ang mga natitirang residente sa Krakow ay nagsimula na ding lumikas dahil sa matinding pagguho ng lupa. Noong 1980 naman ay nagkaroon ng isang malakas na lindol na nagresulta sa pagkasira ng maraming mga gusali sa bayan. Dahil na rin sa magagandang view nito, ito ay dinarayo ng maraming turista at mga filmmakers. Ang mga turista ay maaaring maglakad-lakad sa paligid ng lugar sa pamamagitan ng mga guided tours upang malaman nila ang naging kasaysayan nito sa paglipas ng maraming taon. Maliban pa dito, ang Krakow ay sakto din para sa mga taong mahilig sa photography dahil sa magaganda at nakakaakit nitong mga tanawin. Marami ding mga pelikula ang ginawa dito, katulad ng The Passion of the Christ noong 2004 na kung saan ay si Mel Gibson ang nagsilbing director nito at ang Quantum of Solace naman noong 2008. Bukod dito, ito din ay kilala dahil sa kanyang makasaysayang architectures. Makikita mula dito ang mga medieval buildings at ang Norman Tower na itinayo noong 11th century. Ang simbahan ng San Nicola na itinayo noong 13th century ay nagpapatunay din na ang mga tao na nanirahan dito ay mayroong malalim na pananampalataya. Bagaman ang Krakow ay inabandona, ang bayang ito ay nananatili pa rin bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Italy. At noong 2010, ito ay idineklara bilang isang World Monuments Fund site.